If this is an open and shut case, why is there a build-up until now? Dahil Nagmamakawa ako sa Diyos na i-file na. Dispense with the investigation, file the case in court. darating po tayo dyan, Mr. Chairman. Pero ito po, no, buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya, son-in-law That ay would be, ano, I take exception to that statement, Mr. Chair. Please, It is not fair and it's my opinion. mischievous. It's my statement. opinion. Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected session suspended. Wala ka na. Ano? Oh. Sani. Pinapagalit eh. Huwag, Sani. Huwag kang mag-arte rito ng ganyan. You do not provide. Magandang araw ho Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at saka Mindanao. Sa ating mga kababayan na tatamaan at tinatamaan ng bagyong Ophel right now, mga kababayan, ingat ho tayo, please take care. Unahin muna natin ang kaligtasan bago yung mga bagay-bagay. Ingat ho mga kababayan. Now, para sa araw na ito, pag-usapan ho natin ang nagiging performance ng House doon sa kanilang pagdinig kay President Rodrigo Duterte. Let's have this analysis kasi parang bigo yung House of Representatives to pin down the former president. So ang kabiguan ito ng oposisyon na maipit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang Quadcom hearing ay masusuri natin sa mga iilang aspekto na sa tingin natin kung bakit nangyari. Kasi from the very start of the hearing until the end, no, makikita ho natin, talagang kulang ng paghahanda. Yung mga tanong nila is paulit-ulit. It was already asked during the Senate hearing. Paulit-ulit na lang, lalo na from the Makabayan bloc, no? So, number one, kasi after the hearing, even during the hearing, kung nababasa niyo mga komento ng mga kababayan na nanonood, talagang napakarami pa rin mga sumusuporta sa dating Pangulo. So, ano ba yung unang factor kung bakit yung Quadcom hearing failed to pin down the former president? Number one is kakulangan nila ng matibay na ebidensya. Isa ito sa mga pangunahing dahilan ng pagkabigo ng oposisyon, no, ng House, even the whole House, na ang kawalan ng kanilang konkretong ebidensya na magdidiin kay former president sa mga aligasyon ng extrajudicial killing na nangyayari doon sa kanyang administrasyon. Although may mga testimony doon tungkol sa umanong like the reward system para sa magpapatay, no, para sa pagpatay ng mga hinihinalang drug suspects, pero nanatili pa rin hindi substantiated yung kanilang or walang sapat na documentation yung papel doon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kakulangan nila ng ebidensya na nagbigay puwang kay former president upang maitanggi niya ang mga paratang sa kanya na walang matinding hamon. Very, kasi isa din dito na merong nagsasabi pero hindi naman present doon, no? Puro lang hearsay. So, isa yan sa dapat tingnan nila kung gusto nilang talagang mapin down yung former president. Second, again, yung una, kakulangan ng kanilang matibay na ebidensya. Then pangalawa, yung issue ng kredibilidad ng kanilang mga testigo. Ang mga testigo na laban kay former president ay nagkaroon doon sa problema sa kanilang kredibilidad. Halimbawa, doon na lang kay, sino ba yun? Yung pare na si Father Flavi Villanueva, di ba? O parang, ano ba? Sino bang maniniwala, no? Parang, of course, what the priest is doing is good, pero aminin pa naman ng pare na dati siyang gumagamit ng droga, kahit nasa seminaryo nagagamit siya, pero ngayon wala na, di ba? So parang pare ka, tapos gumagamit ka, seminaryan ka, gumagamit ka. So, yun pa lang, parang yung kredibilidad ay questionable.
Di ba? Even, sino ba yon? Si Brosas, Arlene Brosas, no, ng Gabriela ata yan, na nagtatanong siya kay former president, pero the president was very adamant to insist na hindi niya pwedeng sagutin yung tanong ni Brosas ng just yes or no. At saka, nagiging, ano yan, na, di ba, you're not an investigator, hindi siya investigador, kaya wala siyang karapatan na ganon yung the way she asked questions. So, yun, napakaraming problema. Talagang alam natin na hindi handa yung kanilang mga tanong. Paulit-ulit, the same questions doon from the Senate hearing. Pangatlo, so again, one, kakulangan ng matibay na ebidensya. Pangalawa, issue ng kredibilidad ng mga tumistigo. We can also add there Trillanes. Ano? Oo. Kasi, alam niyo naman, Trillanes has been anti-Duterte ever since. Tapos nag-stigo siya doon. What about Trillanes kasi? Ang dami na niyang mga documents, ang dami na niyang mga mga ebidensya, mga testigo, pero hindi pa rin siya nakaka-file ng case. Even De Lima, di ba? Since naging human rights si De Lima, tapos wala pa rin case against Duterte. So, yan, yung mga kababayan natin na nakikinig, yun na nga kanila sinasabi na walang kredibilidad. The number 3, matalinong diskarte ni former President Duterte. Alam naman natin na si former president, no, ay kilala natin na may kakayahan sa komunikasyon at sa kanyang mga strategies. So, doon sa hearing, nagamit niya ang kanyang diskarte upang dipinsahan ang kanyang kampanya laban sa drugs, bilang isang makabayan, may pagmamahal sa bayan, at kinakailangan yun para sa seguridad ng bansa. And I guess everybody agreed on that. Diba? Even Congressman Abante na sinabi nga ni Abante na sang-ayon siya doon sa war on illegal drugs, no? Kaso lang hindi sang-ayon doon si Abante sa EJK. So, ang matibay na paninindigan ni Pangulong Duterte at sa pagsagot ng mga tanong ay nagbibigay impresyon sa kanya na siya talaga ay kumpiyansa at walang itinatago. So, yan. So, makikita naman, damang-daman ng mga kababayan. Even, babasahin mo ang lahat ng mga komento. Meron talaga nagsasabi na they feel safe during sa panahon ni President Duterte. Yan. Wala na ho tayong matatanong dyan. Kasi, first-hand experiences yan ng ating mga kababayan. While they were able to compare right now kung anong nangyayari sa bansa. So, sinasabi nila, ito, bumabalik na naman. So, yan, isa sa mga failure ng oposisyon. Kasi, isa sa mga komento na, itong mga oposisyon, mga anti-drug, parang pinoprotektahan nila yung mga drug lords, yung mga criminals, instead, doon sa kanilang pagprotekta, doon sa mga nabiktima at sa mga inosente ng mga drug pushers at saka drug addicts. So, yun ang problema ng oposisyon. Parang nahulog na wala silang pakialam doon sa mga biktima at may mapakialam sila doon sa mga namatay na mga kriminal. Pero doon sa mga namatay na mga inosente, parang wala silang pakialam. Kaya they failed to get the sentiment doon sa mga grassroots, no, sa ating mga kababayan. Kaya isa yan. At si Pangulong Duterte, madiskarte kung paano niya nakuha ang loob ng mga masa. So that's number 3 sa ating analysis. So again, kakulangan ng matibay na ebidensya. Number 2, issue ng kredibilidad ng mga testigo. Third, matalinong diskarte ni former President Duterte. At saka number 4, pagiging hati ng usapin sa publiko. Again, sinasabi natin na ang pagkabigo ng oposisyon, even ng House, ay maaari itong maiugnay natin sa kawalan ng unified support galing sa publiko. Kasi sinasabi na natin, maraming sumusuporta sa kampanya ni Pangulong Duterte. Kaya ang dapat gawin ng oposisyon, ng House, they can have alternative na makuha nila ang loob ng masa. And for sure, hindi yan ayuda, no? Kasi ang ayuda, isa din yung malaking issue para sa kanila. So, habang may mga tumututol sa war on drugs, lalong-lalo na yung, di ba, the makabayan, no? They are real against that. Dahil sa issue ng human rights, valid naman yun,
marami rin namang naniniwala na ito ay epektibo sa pagbawas ng krimen. Ang ganitong pananaw ay nagpapahina sa moral na suporta para sa agresibong pagtugis kay Duterte. So, yun na nga ang sinabi ko kanina na ang opinyon ng publiko, marami pa rin sa kanilang naniniwala na tama yung ginawa ni President Duterte dahil yung makabayan or even yung opposition, even yung House, wala silang alternative to do it. No? Halimbawa, sabi ni Duterte na ito mga kriminal, ganon. Pero may mga critics pero wala naman silang maibigay na isa pang solusyon, alternative doon sa mga ordinaryong mamamayan na they can feel safe against these criminals. Isa yan sa failure din ng House. At saka ng makabayan. No? Next, that's number 4. Number 5. Siguro ito na yung pwede nating sabihin na ang limitasyon doon sa legal process. Kasi sa struktura ng pagdinig na tulad ng Quadcom ay maaaring ito ay limitado dahil sa saklaw ito sa tanong at ebidensyang maaaring ipresenta. Maraming ang mga committee members doon no, na wala masyadong mga mabibigat na tanong paulit-ulit. For sure na paghandaan yun ni Pangulong Duterte. Lahat ng mga kanilang mga katanungan, alam na ni Presidente Duterte kung ano ang kanyang pwedeng sabihin. Oo. Kaya, lahat ng mga nagtatanong, talagang they were overpowered by the strategy of the former president. So, yan ho ang hamon para sa House. Even the Quadcom committee na kung gusto nilang to pin down Duterte, they can have a very good alternative. They could have a very good evidence. Even the president, ito na nga, for me, no, as I'm reading this one, what this makabayan failed to do, na sa haba ng panahon, hindi ho nila na-file ng kaso si Duterte. Even when he was a mayor in Davao, when he was a President of the Republic of the Philippines, and now, a civilian, 2 years after the presidency, wala pa din. And they're talking about ICC. Kaso, talking about ICC, kasi ang problema din dito, di ba? They talk first bago gumagawa. Just like for example, Trillanes. Even like 2016 or 17, may interview siya na ito, bababa na yung popularity ni Duterte during, I do not know what channel was that, na ito, bababa na yung popularity by December, etc. Pero hindi nangyari, di ba? You look at Trillanes. Sabi Trillanes again, ito yung mga issue lamang no, na dapat pagtuunan nila ng pansin para maraming kababayan ang susuporta sa kanila. For example, like Trillanes said, lalabas na yun sa September, yung warrant, lalabas na yun sa ano. So, hindi kasi nangyayari, kaya nawalan sila ng credibility. Di ba? And also with the House, with the leadership of Speaker Romualdez na isa sa mga binabato ng mga pro-Duterte is that yung kilo ng bigas, di ba? Sabi nila na dapat by July, bababa na. Wala pa din. By Agosto, ito, bababa na talaga. Wala pa din. Ngayon, ano na ba tayo? November 16. So, wala pa din. So, yan ho ang dapat tingnan nila para magkaroon sila ng kredibilidad at saka makukuha nila ang loob ng masa. They cannot pinpoint the Dutertes by just publicity, I guess, yung mga tao is, pagod na about paninirang puri sa bawat isa, something like that. They have to show that in action. Again, with regards to illegal drugs, they have to show a good alternative na maniniwala ang masa sa kanila. At they feel safe na habang nasa, sa kanilang mga bahay at saka maipakita nila na hindi talaga bumabalik ang bansa doon sa illegal drugs. So yan ang hamon para sa nasa administrasyong Marcos kung gusto nilang mawalan ng suporta ang mga Duterte. Kaso ngayon pa rin, yun na naman. So nasa
marami pa ring sumusuporta. Even if you're going to read the post, no, sa lahat ng mga big news outlets, napakaraming sumusuporta pa rin sa kay former president. Kaya the platform, yung ginawa ng House at ginawa ng Senate, nagbigay yun ng chance ni former President Duterte to explain himself, to be in the limelight again. Kaya ayon. So the House failed to pin down the former president. At saka naibigay ho natin yung rason doon. Kakulangan ng ebidensya, mababang kredibilidad ng kanilang mga testigo, at saka ang matibay na depensa ni Pangulong Duterte. Ayan. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Successful ba yung House to pin down Duterte or hindi? Comment down below. Magandang araw.